So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol nga po sa kaganapan dito sa The Alibay na kung saan number 11 trending po in the Philippines ang hashtag Kimpaw The Alibay Finale. Meron pong 18.4K na post ito and talaga namang lumikha po ng ingay ito sa mundo ng social media lalo na po sa X na talaga namang nagkakagulo doon ang mga Kimpaw Nation. At base nga po sa pagmamatsyag ko dito po sa mundo ng social media, ang dami pong naiiyak mga kakimpaw na fans po ni Chinita Princess and Paolo Avellino dahil sa nangyari nga dito sa pinali po ng The Alibay. So bakit iyak ng iyak? Mixed emotion po kasi mga kakimpaw ang mga nangyari and sobrang sakit sa dibdib. Alam ko habang nanonood kayo mga kakimpaw sa inyong mga tahanan, may mga umiiyak na po dyan at pasinghot-singhot na po ng mga sipon at luha nila na para bang nadadala na po sila sa mga eksena ni Kim and Paolo Avellino. Grabe naman kasi si Kim, no? Ganun din si Paolo Avellino. Sobrang husay talaga nilang umakting. Lalo na yung lumangoy po si Chinita Princess para sundan lang si Vincent. Grabe. Sabi nga po ng isang netizen dito sa X, this scene is a masterpiece. Grabe ang ganda ng pagkaka-execute ng eksena na to. Ang ganda ng cinematography, nakadagdag sa timpla ng eksena, the delivery ng lines at emotions ng dalawa, bida. Kudos. Yes, napanood ko itong mga kakimpaw and talagang kuhang-kuha ni Chinita Princess at Paolo Avellino yung mga emotion na dapat ay ando doon sa eksenang yon. Sabi pa nga ng isang netizen, grabe talaga ang roller coaster ride of emotion sa series na to. Grabe. Grabeng pagka-invest ko sa series na to. Worth it talaga. Sana may TL version. At alam nyo mga kakimpaw, since nasaktan nga po ang lahat dahil sa pinali ng The Alibay na to, sabi ng isa, shoota hindi madadala sa iyak tong sakit na binigay nyo sa akin, Vincent and Stella, na para bang season 2 lang ang makakalunas. Sana nga may season 2 mga kakimpaw, no? Dahil sobrang nabitin po talaga ang mga Kimpaw fans sa pinali po ng The Alibay. Sana naman Dreamscape and Prime Video PH, 'di ba? Pagbigyan ninyo ang mga fans magkaroon ng season 2. And ito yung pinakamasakit mga kakimpaw bilang sa part ng magulang, yung mamatayan po ng anak. Namatayan po kasi ng anak itong si Vincent. Kaya sobrang sakit po ang naramdaman ng mga manonood kanina. Grabe mga kakimpaw, doon sila naglalabas ng sama ng loob sa ex. And kudos po kay Vincent, character po ng The Alibay na isa po sa mga nagsakripisyo po ng buhay. Talagang bumaha po ang luha dito sa X and syempre sa lahat ng social media platform. Sobrang ganda po ng The Alibay pero mapanakit mga kakimpaw. And ramdam ko po yung gigil na mga manonood kanina dito sa X. Tapos nagmumura nga sila mga kakimpaw dito kay Jacqueline. Kasi nga po alam pala niya lahat ng nangyari. Yung gigil ng mga tao talagang nagpi-PI na sila dito po sa X. Meaning, sobrang effective talaga ng mga cast ng The Alibay kasi kuhang-kuha po nila yung gigil ng mga viewers. Kaya naman, kudos, congratulations sa mga cast and crew, Kim and Paolo Avellino sa matagumpay na pagbuo ng The Alibay and syempre sa grand finale na to na talaga namang sobrang sulit pero sobrang sulit pero sobrang bitin din kaya sana po mga kakimpaw magkaroon ng season 2 ang The Alibay. Congratulations sa lahat ng bumubuo ng series na The Alibay. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Kim and syempre kay Paolo Avellino. So kanina pa po sila nananahimik. Si Paolo nag-share lamang po ng picture ng mga cast nga po ng The Alibay. Meron mga nagsasabi na nako, baka nag-celebrate yang si Kim and Paolo Avellino kasi nga po grand finale na ng The Alibay
Bye-Bye. So kanina, 'di ba, bigla pong nawala si Chinita Princess sa It's Showtime kaya naghahanap po yung ibang mga fans na di umano dumaan daw si Paulo diyan po sa It's Showtime studio at sinundo daw si Chinita Princess. So saan kaya nagpunta ang dalawa, no? Kasi until now, wala pong sighting si Chinita Princess, ganon din si Paulo. Nananahimik sila mga kakimpaw. Meron namang nagsasabi na baka daw dadalhin na ni Paulo sa Baguio at doon na nga po mag-celebrate ng Kapaskuhan. Kasi ang mga susunod daw na mapapanood di umano sa It's Showtime mga pre-recorded na kasi nga po yung ibang mga hosts nasa vacation na. Katulad po nung katapatan na programa ng It's Showtime na Itbulaga. Pre-recorded po sila kanina mga kakimpaw at nasa kanilang bakasyon na ang mga Dabarkads. So possible na ganyan din po ang mangyari sa It's Showtime. Nag-pre-recorded sila ng mga ipapalabas para mas maaga po nilang maisagawa yung kanilang vacation kasama po ang kanilang mga mahal sa buhay. So deserve po ni Kim and Paula Avellino ngayon na magpahinga, mag-relax, and syempre manahimik muna dito sa buhay nila sa showbiz industry kasi sobrang ingay mga kakimpaw, 'di ba? So kung mananahimik sila, syempre mas makaka-relax po sila nang sila lang po ang magkasama. No social media muna mga kakimpaw dahil makakatulong yan sa katahimikan po na gusto ni Kim and syempre ni Paula Avellino. Para sa akin, napakalinaw na patunay ang balitang ito kung gaano kalakas ang impact ng The Alibi, hindi lang bilang serye, kundi bilang isang emosyonal na karanasan para sa mga mamanood. Una sa lahat, hindi madaling payakin ng fans sa finale kung hindi sila tunay na na-invest sa kwento at sa mga karakter. Ibig sabihin, mula umpisa hanggang dulo, nagawa ng serye na buuin ang koneksyon ng audience kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Sa huling episode, ramdam na ramdam ng viewers ang bigat ng bawat desisyon, bawat katahimikan at bawat hindi nasabing salita. Hindi ito yung typical na ending na basta masaya, mas totoo ito sa buhay, kaya mas masakit at mas tumatagos. Pangalawa, malaking bagay ang tapon ng serye na pumili ng emosyonal at makabuluhang ending kaysa sa ligtas at predictable. Maraming fans ang umiyak hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil sa halo-halong emosyon, panghihinayang, pag-unawa, sakit at pagmamahal. Iyan ang klase ng ending na hindi agad nawawala sa isip ng manonood. Kahit tapos na ang serye, dala-dala pa rin nila ang bigat at aral ng kwento. Pangatlo, hindi maikakaila na malaking ambag ang husay ni Kim at Paulo. Sa finale, hindi na kailangan ng maraming salita. Sa mga mata, galaw at emosyon pa lang, ramdam na ang sakit at lalim ng pinagdadaan ng kanilang mga karakter. Kaya natural lang na maiyak ang fans, lalo na ang Kim Pao supporters na matagal nang sumusubaybay at umaasa sa bawat eksena nila. Sa kabuuan, ang balitang pinaiyak ang mga fans ay hindi negatibo, kundi isang papuri. Ibig sabihin, nagtagumpay ang The Alibi sa layunin nito, magkwento ng istoryang totoo, masakit at tumatama sa puso. Hindi lahat ng serye kayang mag-iwan ng ganitong klaseng marka, at ang The Alibi ay malinaw na isa sa mga proyektong tatatak at patuloy na pag-uusapan kahit tapos na ang huling episode. Ang balitang ito ay hindi na talaga nakakagulat, kundi isang malakas na patunay kung gaano ka-epektibo at ka-impactful ang The Alibi bilang isang serye. Mula pa lamang sa unang episode, malinaw na hindi ito ordinaryong romansa o thriller. Isa itong kwentong unti-unting binubuo ang emosyon ng manonood hanggang sa dumating sa puntong hindi na nila kayang pigilan ang luha sa huling kabanata. Sa final episode, ramdam ng fans na lahat ng sakit, lihim at sakripisyo na dinaanan ng mga karakter ay sabay-sabay na bumuhos. Hindi lang ito tungkol sa resolusyon ng kaso, kundi tungkol sa tao na apektuhan ng mga kasinungalingan at katotohanan. Kaya maraming fans ang umiyak hindi dahil mahina ang loob, kundi dahil totoo at makatotohanan ang emosyon na ipinakita. Parang sinampal sila ng realidad na hindi lahat ng laban ay may perpektong panalo. Malaking bahagi rin ng emosyonal na epekto ang napakalakas na pagganap ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Sa finale, makikita kung gaano sila nag-mature bilang mga artista. Hindi nila kinailangang umiyak todo o magsigawan para ipakita ang sakit. Isang tingin, isang buntong hininga, isang katahimikan ay sapat na para iparamdam ang bigat ng sitwasyon. Doon lalo na in love ang fans sa kanilang chemistry, hindi lang bilang love team, kundi bilang dalawang aktor na kaya magdala ng mabibigat na eksena. Para sa Kim Pao fans, ang ending ay masakit pero makabuluhan.
Marami ang umasa sa isang malinaw na happy ending, pero ang ibinigay ng serye ay isang mas malalim na uri ng pagtatapos, yung iiwan ka na nag-iisip, nagre-reflect, at tinatanong ang sarili kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mga karakter. Kaya hindi lang luha ang lumabas, kundi pati mga tanong, realizations at panghihinayang. Dagdag pa rito, ang matinding reaksyon ng fans ay nagpapakita kung gaano kalakas ang emotional investment nila sa kwento. Ibig sabihin, nagtagumpay ang serye sa pagbuo ng relasyon sa audience. Hindi biro ang payakin ng libu-libong manood. Isang pribilehiyo lamang iyon ng mga kwentong may puso at lalim. Ang The Alibi ay hindi lang napanood, naramdaman ito. Sa kabuuan, ang balitang pinaiyak ng final episode, ang mga fans ay isang karangalan para sa buong produksyon. Patunay ito na ang The Alibi ay hindi lang basta serye na lilipas. Isa itong kwentong mananatili sa alaala ng manood. Isang paalala na minsan, ang mga kwentong pinakamasakit ang siyang pinakatotoo at ang mga ending na hindi perpekto ang siyang pinakatumatama sa puso. Marami pang mahalagang anggulo ang pwedeng idagdag sa balitang ito. At lalo nitong pinatibay kung bakit espesyal at makapangyarihan ang naging pagtapos ng The Alibi. Una, ang matinding emosyon ng fans ay nagpapakita na nag-level up na ang panlasa ng manood. Hindi na lang sila naghahanap ng kilig o simpleng happy ending. Handa na silang yakapin ang mas komplikado, mas totoo at mas masakit na mga kwento. Ang pagyak ng fans ay hindi lang reaksyon sa lungkot, kundi tanda ng malalim na pag-unawa sa pinagdaanan ng mga karakter. Ibig sabihin, nagtiwala ang audience sa kwento at sa direksyon ng serye hanggang dulo. Ikalawa, ang finale ng The Alibi ay posibleng magsilbing benchmark para sa mga susunod na Filipino series, lalo na sa streaming platforms. Ipinakita nito na pwedeng maging successful ang isang serye kahit hindi tradisyonal ang ending. Sa halip na isubo sa manonood ang kasiyahan, hinayaan silang mag-isip at makaramdam, isang bagay na bihira pero napakahalaga sa modernong storytelling. Ikatlo, mas lalong tumibay ang artistic credibility ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Para kay Kim, pinatunayan niyang kaya niyang dalhin ang mas madidilim at mas komplikadong karakter, lampas sa nakasanayang imahe niya. Para kay Paulo naman, lalo niyang pinakita ang husay niya sa mga layered at emotionally heavy roles. Dahil sa finale, marami ang mas na-curious at mas na-excite kung ano pa ang kaya nilang gawin sa mga susunod na proyekto, magkasama man o magkahiwalay. Ikaapat, ang matinding reaksyon ng fans ay nagbukas ng mas malalim na diskusyon online tungkol sa moralidad, katotohanan, pagmamahal at mga desisyong may kapalit. Hindi natapos ang The Alibi sa huling eksena. Nagpatuloy ito sa mga usapan, opinyon at debate ng mga manonood. Ito ang klase ng seryeng buhay pa rin kahit tapos na sa ere. Dagdag pa rito, mahalagang banggitin na ang luha ng fans ay halo rin ng panghihinayang natapos na ang serye. Marami ang nakaramdam ng post-series emptiness dahil nasanay silang abangan ng bawat episode. Isa itong senyales na naging bahagi na ng routine at emosyon ng mga tao ang The Alibi, isang bagay na hindi kayang makuha ng kahit anong palabas. Sa kabuuan, ang maidagdag sa balitang ito ay ang katotohanang hindi lang umiyak ang fans dahil sa ending. Umiyak sila dahil nagpaalam ang isang kwentong naging bahagi ng kanilang damdamin. At sa mundo ng entertainment, iyan ang pinakamalinaw na sukatan ng tagumpay. Kapag ang kwento ay hindi lang napanood, kundi naging personal sa mga manood.